Nagkaroon sina Adan at Eva ng mga bahagi ng katawan para sa pagtunaw ng pagkain. Ang huling pag-asa na makabalik sa halamanan ay naparam, at na mag-umaga na sila'y bumangon at nananalangin ayon sa kanilang kinaugalian, at pagkatapos ay lumabas ng yungib. Ngunit sapagkat nakadama sila ng matinding paghihirap mula sa kinain nilang pagkain, na hindi naman sila sanay, sila'y naglibot sa yungib na nagsasabi sa isa't isa, ano ang nangyari sa atin dahil sa pagkain? Kung kaya't dumating ang pananakit na ito sa atin, sa aba natin, tayo ay mamamatay. Mabuti pa sa atin ang mamatay kaysa kumain at ingatan ang ating mga katawan sa kalinisan, kaysa dungisan ng mga ito ng pagkain. Nang magkagayoy, sinabi ni Adan kay Eva, ang pananakit nito ay hindi dumating sa atin sa halamanan, at hindi rin tayo kumain ng masamang pagkain doon. Sa palagay mo ba, o Eva, na parurusahan tayo ng alahayaya sa pamamagitan ng pagkain nasa atin, o kaya'y lalabas ang ating mga lamang loob? O naibig tayong patayin ng alahayaya sa pamamagitan ng pananakit na ito bago niya tuparin ang kanyang pangako sa atin? Nang magkagayoy, nanikluhod si Adan sa alahaya at nagsabi, O Aba, Yaawa, wag mo kaming ipahamak sa pagkain aming kinain, o alahaya, wag mo kaming saktan, kundi pangasiwaan mo kami ayon sa iyong dakilang wa, at wag mo kaming pabayaan hanggang sa araw ng pangakong iyong ginawa sa amin. Nang magkagayoy, tiningnan sila ng aba, alawaya, at kagad niya inihanda ang kanilang katawan para sa pagkain ng pagkain, gaya hanggang sa araw na ito, upang hindi sila malipol. Nang magkagayoy, nagbalik sina Adan at Eva sa yungib na nahahapis at umiiyak dahil sa pagbabago sa kanilang kalikasan, at pareho nilang nalaman mula sa oras na yon na sila'y nabagong mga nilalang, na ang kanilang pag-aasa na makabalik sa halamanan ay tapos na, at hindi na nila ito mapapasok, sapagkat ngayon ang kanilang mga katawan ay may kakaibang mga gawain, at ang lahat ng laman na nangangailangan ng pagkain at inumin para mabuhay ay hindi maaaring nasa halamanan. Kagayoy, sinabi ni Adan kay Eva, tingnan mo, ang ating pag-asa ay tapos na, gayon din ang ating tiwala na makapasok sa halamanan. Hindi na tayo kabilang sa mga naninirahan sa halamanan, kundi mula ngayon tayo ay makalupa at mula sa alabok, at kabilang sa mga naninirahan sa lupa. Hindi tayo babalik sa halamanan hanggang sa araw na nangako ng alahay na ililigtas niya tayo, at muling dadalhin tayo sa halamanan gaya ng kanyang ipinangako sa atin. Nang magkagayoy, nanalangin sila sa alahaya na kanyang kahabagan sila. Pagkatapos nito, ang kanilang isip ay tumahimik, nang hina ang kanilang loob, at ang kanilang pagnanasay nalamig, at sila'y parang mga dayuhan sa lupa. Nang gabing iyon ay ginugol ni Adan at Eva sa yungib, kung saan sila'y mabigat na nakatulog dahil sa kinain ng pagkain.